So bali kakatapos ko lang mga farmers mag-harvest. So bali kahapon nag-harvest kami. Nag-harvest kami dito sa talong at sa sitaw at saka pipino. So araw-araw ako namimitas mga farmers dito sa pipino. Ayan o, ang dami ng kanyang bulaklak. At same din po sa sitaw. So kahapon yung pitas ko sa sitaw, so nasa 6 kilos yun. Ngayon 8, so nadagdagan ng 2 kilo. Tapos sa pipino naman kahapon nasa 25 kilos. So ngayon ano yun, nasa 27 kilos. So tumaas siya ng mga ka-farmers 2 kilo, no. Tapos nagkaroon pa ako ng ng mga oversize. Siguro kahapon kung nakita ko lang yung mga na-oversize, siguro mas lamang po kahapon yung na-harvest ko. So ito mga farmers yung sitaw na dati na ampalayahan, no, na tinamnan ko po ng sitaw at saka pipino. Yan, so bali 2 plat at kalahati yung pipino dyan. Yung sa sitaw naman bali 6 at kalahating plat. Yan, naging sobra kasi yung binhi ko sa pipino, kaya naging 2 at kalahati na plat. So yun mga farmers, oh. Yan, mabilis lumaki po yung mga bunga ng ating pipino mga ka-farmers, lalo na po tuwing hapon ay naulan-ulan. So kahapon ang napitas ko sa may talong mga ka-farmers ay 19 kilos lang po yun. Tapos yung semi class A niya, yung di talaga class A, nasa 8 kilo. 11 kilos naman po yung kanyang class B na sobrang baliko talaga. Maganda po yung presyuhan ngayon mga farmers ng talong. So bali yung pinaka first class na class A ay nagkaka-presyo po ng 85. So tapos yung sa akin mga farmers, no, dahil semi class A lang siya, so nagkakaroon lang siya ng presyo na 60. Tapos yung dati na halos pinapakain ko po mga farmers sa baka ngayon tag 40 pesos yung kuha ng buyer. So maganda talaga yung, dahil bibihira pa ngayon mga farmers yung talong, mahina po. So ito update dito sa mahigit 1 buwan kong talong mga farmers, no. Yan na po yung kanyang bunga. Yan, by in 1 week talagang meron ng mapipitas dito mga ka-farmers. So ito, so Friday ngayon, so next Friday may makukuha na dito. So halos nagpaparecover ako dito mga farmers dahil nga sa bagyong Christine at saka bagyong Leon na lumakas po yung ulan dito at hangin. So ito naman po yung aking raton at unti-unti na rin pong nagkakaroon ulit ng mga bulaklak. So kakaunti rin yung bunga niya mga ka-farmers dahil dahil nga po sa ulan. So may mga malalaki na rin siyang bunga dito mga ka-farmers. So yan na siya. Yan, so medyo baliko nga lang. At nagkakaroon tayo dito ng mga shoot borer. So dito maiiwasan mga farmers dahil nga rin sa ganitong panahon na makulimlim at naulan-ulan. So yung ginagawa ko dito mga farmers, yung apektado pinuputol ko. Tapos kung merong uod sa loob, so patayin na lang natin. So wag yung pagkaputol direkta tapon. So yung uod dyan mga farmers buhay pa, no. So kailangan lang talaga na yung gawin natin, patayin kaagad yung uod sa loob ng talbos. So konting-konting tiis na lang to mga ka-farmers. At kakapitas na ako dito sa tanim kong kalixto. Yung purong kalixto to mga farmers, no. Nasa
dito at saka doon sa may kabila, doon sa pagitan ng pipino. So nasa 500 to lahat, higit 500. Ayan, mapapansin nyo, medyo madamo siya mga ka-farmers. So hihintayin ko lang na matuyo yung hamog at mag-grass cutter ako mamaya. So i-grass cutter ko itong mga farmers. Dahil yung sa gitna ng plat, pinadamuhan ko po ito sa kasama ko. Dahil tinubuan po yung damo yung sa puno ng mga talong, dahil mga farmers butas-butas po itong plastic mulch. Dahil nga po ay sabi ko ay dati po itong pinagtamnan ng sitaw, na binunot lang po yung sitaw at pinalitan po ng talong. Kaya luma na po yung plastic mulch. So may mga hinog na po yung sili. So pipitesin ko na rin yan ngayon. So ito naman mga ka-farmers yung hiwalay na talong. So ito yung sinasabi ko na dito sa pagitan ng pipino. So dati kasi itong okrahan, no, na binunot ko rin po yung okra at saka inararo. Tapos tinamnan po ng talong. Yan, dami rin ng tama dito mga farmers ng shoot borer, no. Yan. Yan mga farmers, oh. Dami, talbos na nalalanta. So hindi natin yan maiiwasan. Kakaroon talaga ng lantang talbos. Lalo na po ito na nagdadala na po siya ng bunga. At nagkakaroon na rin po ng maraming bulaklak. Nagiging attractive po siya mga farmers sa mga insekto, no. Dahil may bunga na siya. So kailangan ano na talaga tayo, maging alerto na, laging mag-spray na po ng insecticide twice a week or every after harvest. Kailangan na talaga mag-spray para hindi na po lumala yung mga insekto dito sa ating mga talungan.